Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay mache-check natin yung 420 ghost projects easily? Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency. Paborito niyo pong agency. Ang bagong kalihim ng DPWH, noong isang taon po kung titingnan ninyo siya, hindi ganyang kapayat siya. Tingnan po nyo ngayon siya. Kaya ako po sinasabi, kamag-anak ko po yan eh. Kahit gaano kahirap, harapin natin ang katotohanan. Kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kasing bigat din po ng kanilang kabiguan. Tinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Hamak na mas mukhang mas bata ho kayo kumpara ho kay Secretary Vince Dizon. Malayong malayo na ho yung itsura niya ho kumpara ho sa inyo. Kayo ho parang 30 years younger compared to Secretary Dizon. Noong November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, ay in-announce po ng ating Pangulo na nag-launch po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohanan na yata ito, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng DITC that because of the sophistication of artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga po ito'y magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123, na sa inyong pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Nang sabi pa nga natin noon nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay mache-check natin yung 420 ghost projects easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung narinig ko ho yung geotagging. Lahat tayo natuwa dahil akala ho natin ito na ho ang teknolohiya na iiwas po sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, nalampasan pa rin ng korupsyon yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency. Paborito niyo pong agency. At gumamit na po ng artificial intelligence para po mapag-aralan yung 248,000 na proyekto over the last 10 years. Dahil itong hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the dime of the Department of Budget and Management. Ito pong dime ay ito po inumpisahan na po 7 taon nang nakararaan Pero wala pong mabuting katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine ng accuracy ng mga project. So, dime 7 years ago ginamit,
Pagkatas meron po tayong napakaraming applications na pinaniwala po tayo initially ng DPWH na talagang ito, sigurado ang Pilipino rito. Huwag kayong mag-alala, sigurado na ito. Nung ma-check po natin ang mga discrepancies between the MYPS at saka PMCA, kinumpute ko po yung ratio and proportion, alam po ninyo. Sa 8,000 na flood control projects, bali sa sample na napag-aralan namin, lilitaw po mahigit na 1,000 ang mali ang coordinates. Ngayon po meron na naman tayong portal. Sinasabi natin, wala namang iniwan doon sa dime. Hanggat wala po tayong satellite, hindi po mangyayari yun. Wala pong real time. Walang real time. Patuloy pong mamamanipula lahat ito. Ang ibig po sabihin, Mr. President, this might be utilized na parang baka ma-mislead na naman po ang ating mga kababayan. Akala mo ito ang magbibigay ng magic. Parang madaling pagbibigay ng kapanatagan sa kalooban ng bawat Pilipino na yung trust ay nabalik agad. Nang ganun-ganun lang. Yan po yung sentimiento, Mr. President. Pasensya na po kung masyado akong naapektuhan itong magnitude ng flood control anomalies na ito na napakahirap ibalik yung tiwala na yun. Dapat sana isang malakihang pamamaraan, isang katanggap-tanggap na pamamaraan na kahit bali-baligtarin mo, paniniwalaan siya ng tao. Yun po yung kailangan natin ngayon eh. Hindi yung sinabi lang natin transparency portal. Wala namang pinag-iba sa iba. So it could be a new color for the same dog. Tama ho kayo, Senator Marcoleta, yung Project Dime talagang walang kwenta ho yun. Dahil hindi ho na-update, it was supposed to prevent all of these things from happening in corruption, pero nakita natin, wala naman pong nangyari. Tama ho kayo rin na ako, naintindihan ko yung inyong sentimento na nakita na natin to dati, anong kaibahan ho nito. Ito naman po, ginaguarantee ho ng DPWH, Secretary Vince, at of course, ang ating Pangulo, na ito ay gagamitin on a regular basis, on a daily basis, at i-update po ito para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi ho to, pat ang Coletilla, sa ngayon, monthly pa lang ang updating ng pictures dahil dahil limitado rin po sa number of satellites ho tayo. Pero ang guarantee naman ho dito, every month makikita nila yung takbo ng proyekto. At makikita ho nila kung yung proyekto ay gumagalaw o hindi gumagalaw at saan yung proyekto. First time po ito mangyayari na ganito po ka-detalye at ganito po ka-tutok sa mga proyekto po na ginagawa ng DPWH. Opo, Mr. President. Kaya po ang bagong kalihim ng DPWH, noong isang taon po kung titingnan ninyo siya, hindi ganyang kapayat siya. Tingnan po nyo ngayon siya. Ako po sinasabi, kamag-anak ko po yan eh. Sa bigat po ng kanyang responsibilidad, isipin po natin, napakarami natin ginagamit na kaparaanan para masecure po natin ang quality ng mga infrastructure, hindi lamang flood control. Meron pa po silang quality assurance unit. Naku po, pagka binasa po ninyo yung mga department orders, kundi po ako nagkakamali, 4 na department orders ang binasa ko na magkakadikit. Pinag-uusapan po yung quality assurance units na ang pinakasentro po nila, yung central office. QAU CO, di ba, Mr. President? Yan po ay replicated sa maraming opisina. Sa regional offices, meron po sila. At hanggang po sa district engineering offices, nandiyan po yung quality assurance units. Wala pa rin pong nangyari. Meron pa po silang CPES. Siguro ipis na lang ang gamitin natin, hindi na CPES. Kasi po talagang reflection po ng pagkabigo, ng disappointment ng representasyong ito. Napapangiti po ang ating majority leader. Pero totoo po eh. Sana po sa lalong madaling panahon, Mr. President, kahit gaano kahirap, ay harapin natin ang katotohanan
kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kasing bigat din po ng kanilang kabiguan. Tinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Salamat, Sponsor, Senator sa inyong Marcoleta. At ito po ang aking masasabi na hamak na mukhang mas bata ho kayo kumpara ho kay Secretary Vince Dizon. Malayong-malayo na ho yung itsura niya ho kumpara ho sa inyo. Kayo ho parang 30 years younger compared to Secretary Dizon. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. I think you should be careful with phrases like that because he forgets things.